Ay! Patingin na! Kaya yung hindi ako titingin sa baba. Magandang umaga at puyat na puyat nga kami ng mga oras na yan. Kanya-kanya na nga lang kami ng mga pwesto. At safety nga dyan si mama dahil mahiluhin yan sa biyahe. May mga dala po kasi kaming pang-deliver at dito nga po yan sa San Juan, Batangas. Ay tama ba? Comment mo na lamang kung tama ba yung lugar na sinabi ko. At itong si Ita, yung damit niya baliktad pala nung umalis sa bahay. Agad na nga rin namin binaba ang sopa na namay ni ma'am. Yes, binagsak price ko lang po yan. 2-seaters po yan. Na fabric po ang cover. Dahil tumatagitingan ng mga oras na yan. At nandoon na nga sila mama sa loob. Mabigat rin pa ang sopa na to pero alam ko naman na kaya na nilang tatlo yan. At si ma'am na nga nagsabi sa akin na ako na rin ang bahala kung saan ko ilalagay. Pwede naman nilang baguhin ang pwesto niyan kapag nasawa na sila. At tagal na rin pala nanonood yan sa akin si ma'am. At maraming salamat po. Mapapansin nyo rin nga pala sa bahay nila napakaraming display. Yung iba nga dito nakikita ko sa Shopee, sa Timo at sa Shein. Kaya para na-review na rin yung mga gusto kong bilhin doon. Katulad na ng mga upuan na to, mga true pillows, at kung ano-ano pang mga anik-anik. Katulad na nga lang nitong lampshade nila dito. Alam nyo ba, marami siyang gamit na naka-add to cart talaga sa akin. Lalo na tong feather na to. Gustong gusto ko talaga yan. Mahilig din pala sa pusa at aso si ma'am. Kaya nga papansin yung mga true pillows niya, mga catch yung naka-print, pati nga mga display nila dito. Nag-enjoy talaga ako dito at hindi ko nga naiwasan na hawakan yung iba. Pati yung mga ilaw nila dito, ang classy. Mirror at kung ano-ano pa. Parang feeling ko, nabili na ni ma'am lahat yung mga gusto ko sa Shopee or sa Shein or sa Timo. Kaya akit ko na nga rin kayo dito sa taas. Tingnan natin kung anong mayroon dito. Nakikita ko ang sarili ko kay ma'am sa mga hilig sa gamit, pati yung ugali niya sa pagmamahal sa mga animals, lalong-lalo na mga pusa at aso ay ramdamang-dama ko talaga. Talagang magkakasundo nga kami. Ini-invite niya nga ako sa piyesta dito, ipipm daw niya ako at sabi ko nga, 3 days before ay sabihin niya lang sa akin, pupunta talaga kami. Marami din daw mga content creator ang planong pumunta. At tingnan natin dito yung isang room sa taas, hindi ko nga lang alam kung kaninong room to. Pagtingin ko pa lang sa basahan dito sa baba ay nakikita ko rin yan sa online. Pati yung sapin niya sa kama. Ganito pa naman ako kapag nakakita ako ng mga gamit sa ibang bahay at nagustuhan ko, hindi ko talaga maiwasan hindi magtanong kung saan nila nabili at magkano nilang binili. Ay, nakita ko na naman tong feather na to. Ang kagandahan dyan, chillers, alam ko tatlo rin ang kulay niyan. Hindi ko na nga lang tinesting kasi nakakahiya naman. Pinayagan na nga ako mag-houser tapos pakikialaman ko pa. At hindi rin talaga may tatanggi ng may-ari ng room na to na mahilig din sila sa laga sa pusa, aso. Pero maraming tao na hindi nakaka-relate dahil marami rin naman tao talaga na walang hilig sa aso at pusa. Para sa aming mga animal lovers, cat lovers, dog lovers, irespeto nyo na lang po sana. Hindi yung makakarinig pa kami sa inyo na hindi magaganda. Mabaho daw, mabalahibo daw, iw daw, at higit sa lahat, lagi nilang sinasabi, nangangagat daw po kasi ang aso kaya ayaw nila. Pero para sa akin, mas magtaka kayo kapag nanipa yan. Normal naman na mangangagat yan kasi hindi naman yan kabayo para sipain kayo, no? Kahit pa man ano ang sabihin nila na ayaw nila sa mga aso at pusa, bakit yung aso at pusa, gusto ba kayo? Ay nako, ganyan po talaga ako. Lahat gagawin ko para maipagtanggol sila dahil hindi lang naman tayo may karapatang mabuhay dito sa mundo. Pasalamat na nga lang tayo dahil hindi tayo ang tinadhana para katayin at kainin. At ito na nga siguro yung kwarto ni ma'am kasi ayan yung picture niya. Marami rin din daw sila ditong mga gamit na nabili nila sa Japan surplus. Kaya talagang ako talaga to si ma'am. Mahilig rin po kasi talaga akong bumili sa mga second hand. At sa pagkakaalam ko yung aso na yan ay alaga nilang matagal kaso namatay na. Tingnan nyo naman itong dalawang figurine na to. Napaka-cute. Gustong-gusto ko naglalagay sa office table ko niyan. Nare-relax po kasi ako lalo kapag nakaka-stretch yung ginagawa ko. Pinigilan pa nga muna kami ni ma'am na umuwi dahil hindi daw siya papayag na hindi kami kakain muna at magbibigay sa amin ng tip bago daw po kami umuwi. Meneses po niya sa akin habang nasa biyahe kami. Kaya sinadya na lang talaga namin na hindi na lang kumain sa daan. At ito nga po ang aming almusal, chicken McDo at goto ng Batangas. Ang sarap ng kain namin yung chillers kasi ang sarap ng suka, instant na gravy,
suka talaga dahil manghang. Dahil umuulan-ulan nga niyan, kaya ang sarap humigop ng goto. Saktong-sakto talaga. Matagal-tagal ko na rin hindi nakakasama ang pamilya ko sa mga ganitong deliver. Hindi naman pwede kasi puro na lang ako trabaho. Kaya ginawan ko na rin talaga ng paraan na isama sila. Dahil marapit lang naman dito yung pupuntahan namin na pasyalan. At maraming salamat po pala sa 2,500 pesos na tip na ibinigay ni ma'am. Pati daw po sa mga dogs ko kasama dyan. Dahil 5 kami, kaya tigpa 500 na lang kami. At pagkatapos nga niyan ay dumiretso kami dito sa warehouse na kung saan makakabili ka ng abono. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit napilit ko rin si Itay na sumama. Matagal na niya kasing gustong bumili nito. Mahilig po kasi siya magtanim ng mga gulay dahil gustong-gusto niya yung kinakain namin ay pinipitas lang namin sa likod bahay. Dito rin makakabili ng mga pang-wholesale na itlog. Lahat nga ng size ay meron na nga dito. Hindi nga lang talaga sila magbebenta ngayong araw na to. Kaya abono lang talaga yung nabili ng Itay. Sayang dahil kung nagkataon, bibili talaga ako ng marami dahil murang-mura dito. Hay, sa wakas, kahit papano yung mga halaman ko rin doon sa taas, sa terrace at saka sa rooftop ay malalagyan ng abono to kahit papano ay matutuwa yung mga halaman ko. Kasi sa totoo lang mukha na silang mga amorsiko. Sa sobrang liit dahil wala nga sustansya yung pinagtataniman. Wala rin namang iba mag-aasikaso niyan kundi ang Itay. At pagkagaling nga namin dito ay dumiretso na kami sa pasyalan. Kung hindi po ako nagkakamali ay nasa 2 oras din po yung biyahe. At dito nga po ito sa kamay ni Birheng Maria. Dito pa nga lang sa baba ay mamamangha ka na sa sobrang taas. Pagkatapos nga nila mag-picture-picture dyan ay uunahin nga namin puntahan yung tinatawag nila dito na walk-in glass. Hindi ko alam kung tama yung pagkakabanggit ko. Bahala na kayo mag-correct. Pa-comment na lang po dyan sa baba. At itong si mama, takot at takot sumasakay ng elevator yan. Nahihilo daw po kasi siya. Kaya lang kung hindi naman niya lalabanan, sayang naman yung ipinunta niya dito. Kaya nga asartalo yan kay Itay eh. Kapag magkasama kasi mag-asawa na yan, laging inaasar ng Itay si mama. Si Itay kasi game yan sa lahat. Si mama medyo mahina talaga. Lalo na sa mga matataas na lugar. So ito nga yung walk-in glass na tinatawag dito. Kaya lang sobrang init, chillers. Kaya sabi ko, mamaya na lang kami bumalik dito. Pababain muna na talaga namin yung init. Dahil mga senior nga yung kasama namin. At uunahin na nga lang namin akyatin yung kamay ni Birheng Maria. Kaya lang, iniwasan nga namin yung mainit na pila. Kaso lang, ito naman yung dalawa. Ilakad nila na pagkalayo-layo yung papunta sa kamay ni Birhen. Nakakaloka talaga itong mga senior na to. E di ganun din, sinagupa rin nila yung init. At pagdating nga dito ay kumuha rin kami ng ticket. Humihingi ng hustisya ang aking tsinelas. At pinipilit pa rin talaga ng Itay na gawan daw ng paraan. Lagyan ko daw ng rugby dahil magagamit ko pa rin daw yan. 100 pesos nga po palang entrance dito sa kamay ni Birhen Maria. Mabilis rin naman ang usad ng pila kaya hindi kayo masyadong maiinip. Bali nasa 17 floors po pala yung pinakang view dito at 15 to 20 minutes po ang pwede nyong itagal. Pero hindi nyo mauubos yung ganung katagal. Siguro mga nasa 10 minutes na yung pinakamatagal ninyo dito. Dahil simple lang naman yung pinakang taas para lang kayo nasa eroplano. Marami rin ako mga nakita ng mga foreigner dito at naririnig ko nga na Japanese daw yung may gawa nito. Hindi nyo nga po pala kailangan matakot na umakyat dito dahil pagdating nyo dito ay hindi nyo naman makikita yung pinakang babang baba. Kumbaga malayo na yung pinakang baba doon sa taas. Yung view na doon sa malayo ang makikita po ninyo. At ito si Itay nagpa-challenge pa dahil nakikita daw niya yung L300 na gamit namin sa sakyan, hanapin daw namin. Sabi ko nga ituro na lang niya. Sabi niya bakit ko ituturo? Bakit hindi kayo magsakripisyong hanapin? Mag-effort ka naman. Ako nga nag-effort eh. Nakakatuwa nga, ayan na, zoom in ko nga siya. Kaya napakaganda rin pong gamitin na pang-vlog ang iPhone 14. Kahit hindi naman 14, basta iPhone, maganda po sa pang-vlog. Ito na nga yung pinakang itsura niya dito sa taas. Alam nyo, nakakamangha ang gumawa nito. Sana nga lang mapag-ingatan tong lugar na to at i-improve pa para mas maganda siyang puntahan. Hanggang 6 PM nga lang po pala dito. Pero kapag weekends yata ay hanggang 7 PM. I-check nyo na lang po sa Google. At dito naman yung sunod namin sa walking glass. Kailangan nga pala namin maglagay ng cover sa mga paa namin. Wala kasama na yung tutuan ko. Dito ka. Ayan ang ulan, Dip. Dadaan lang yan. Ano na kinuha mo? Kulang man. Isa-isa. At ang kanya nito? Hindi na, ikati pa sa pong tsinelas mo. Hindi ako nakakayoko. Yan, nag-uulan na. Dengan ito ba pres kumayo na ka subag ko nag Ang init, ang dami reklamang init. Ngayon nag-uulan, maulan na naman. wala yung paraan. Hindi ako nakakayoko. Gurago day.
Saan lang yan. Ay, mahangog talaga. Dito ka sa kabila. Ayun nga, para mahuhulog ako. Ay! Patingin lang. Naya, yung hindi ako titingin sa baba. I'm not scared enough. Ano siya? Hindi ako natingin sa baba. Ay, okay lang yun. Sige, doon ako natingin. Sa kanila lang Ay, ako hindi ako maskara. natingin sa baba. Kung hindi mo kaya, huwag ka pumilit. Ako kaya-kaya ko. Dito lang ako. Ayoko na. Mamayaw talaga. Di pa atras ka yan, no? Ano ba namang... Kaya nga mag-atras ka. Eh, patras nga, oh. Bakit? Ay, parang baliwala lang, oh. May shortcut naman. Nilagyan mo may shortcut ka. Baliwala lang, oh. Tingnan mo. Ayoko tumingin. Ay, ano ba naman? Doon ako titingin. Ayoko tumingin. Wala akong bulag ay. Ang dami mo tinitingnan. Dali na. 2 inches pala ng kapal ng salamin. 2 inches ang kapal ng salamin. Makapal yan, tsaka may mga ano yan dyan sa baba. Tinitingnan ko ang kapal ng bakal. Ah, makapal ang bakal. Uno ang kapal. O sige na, kaliwa na. Kaliwa ka na. Dahil hindi ka dyan pararatagong. Puro marami. Saan pa kayo? Doon kayo hinigat. Mapunta kami doon. Eh, nagbayad kami. Doon kami sa dulo. Sino kasama mo? Ay, tagulan na. Ano, ayaw mo? Hindi, sige sama mo. Ay, nag-uulan na oh. Dali na, tagulan na. Ulan, maganda nga yan at maprisko. Oh. So, ano, kaya? Kaya. Nakakalula dito sa gitna. Sa gitna nakakangilo. Ano? Madulas ha, madulas. Tagulan na, o maanit, bakalag. Bakalag na rin. Tama na sumipan yung bata. Ito, ito, sombrero. Aki. Yes! Ano? Naulan pa nga, nabaliligo pa nga sa ulan ng mga tao. Bakalag na rin. Abutan kami ng ulan. Tayo dyan, o, ha? O, doon na tayo sa kaliwa. Dali na, sige tayo. Bumalik ka nga yung ito. Anan nyo. Nabutan na kami ng ulan na demonyo. Si mama hindi nakakarating sa baba. Wala, lipas lang yan. Lipas lang yan, hindi diretso. Kaya takot si mama eh. Kasi tinan nyo naman yung lalim. Grabe oh. Dulas. Sila nga ay nakarating sa dulo, bakit tayo mapatalo? Kaso nag-ipon-ipon tayo, baka bumigay to. Pa-overtake ako. Pwede po na ba? Pwede kaya din na? Oo. Hindi kasama sa ano? Ito ang challenge talaga. O, dito maganda. Yan. Tapos walang ano? Tapos magpaalam na kayo sa mga dapat palamanan. Ibang kulay na. Ayaw ko namin sa baba kasi parang pinatatapakan ako malambot. Lahat na lang. Nasa kasi ako. Ayaw ko na pupunta doon sa dulo. Ayan, so, teka lang. Ikot ko yung ano ko. Nanginginig yung tuhod ko, pero sige. Doon ang challenge, oh. Diyan. Lalakad ka dyan kung gusto mo. Yung sa gitna, may lubid lang nahawakan. Hindi ka uga, oh. Tubig! Doon lang. Picture tayo. Ayaw ko na pumunta doon kasi ayaw ko tumingin sa nakababa. Huwag ka tumingin kasi naman. Ay, nag-ipon-ipon na tayo. Huwag kayo mag-ipon-ipon. Baka bumiyak. Huwag kayong tumingin sa ibaba. Baba! Panahon lang yan. Ay, talaga nailig. Naipon-ipon pati diyan, naka-video yan. Nag-iipon-ipon tayo dito pag ito nagbiyak. Hanggang magbilan daw dito. Ayaw ko tumingin sa baba. Ayaw tingin sa baba. Ayaw tingin. Ay! Nauga ano? Hindi, okay. Para ako ng color. Dali sa dali. Nakin na yung camera ko na. Ano na? Nakakatigas, nakakanigas ang paa ng tuhod. Dali, punyeta. Camera ko. Grabe dun, oh. Grabe. Hindi ma, ito na. Nasa pinakadulo na kami, guys. Tingin sa baba. Grabe. Talagang mataas. Gawin niyo yun. Say hi. Ay, Say hi. Nakakatakot. Sama-sama pa tayo dito sa dulo.
mag-alala kasi sama-sama dito sa dulo. Ayan oh. Saka umuuga siya ng konti. Ah! Nakakatakot. Si Kuya Judy, hindi kakayanin dito. Ate, kaya ni Judith. Hindi na kaya ni Kuya Judy. Oh, ano yun ako talaga? Ay, sandali lang ate. Para ako hinuhugot. Sige, okay na po. Thank you. Tay! Dito, kaya mo. Ay, nakaawin ako. Kahit ako bayar 1 milyon. Kahit na. Makibo yan. Madumakibo yan eh, madulas yan eh. Makakapal baga ba? Ah, nakakangilo kasi, nag-iipon-ipon pa sa ano. Hindi pati. Siyempre talagang ganun. Hindi pa sanay. Nakakaano na doon sa dulo, iba ng pakiramdam. Nakakalihan. Oo. Hindi ko pwede yung ano na yun. Hindi pwede dito si Lola Pilar. Buti nga si Mama nakadiretso pa eh. Oo, pero nangyari sa Thailand yung ganito, bumigay. Over capacity. Nag-iripon sa gitna. Capacity. Kinakailangan ko sa solution. Oo, dapat talaga mayroon. Walang tanim eh. Gusto niyo sumakay dyan oh. Mababa man na yan. Hey! Dyan! Mararamdaman mo Sabi ko dun siya oh. Yun oh, sasakay siya dun. Saan na ba yun? Ito yan dyan. Ayoko lapit cellphone ko baka bitawan ko. Ayan, dito magiging na dito. Umulan pa, di ang dulas ng ano, salamin. Akala ko nung una hindi ako makakaramdam ng takot eh, or nervyos eh. Pero nandun na ako sa dulo. Puta! Nakalama ako. Ayaw mong antigasan ng binti ko. At least na-experience nila mama ni Itay sa kanong kapatid ko. At dahil gutom na rin kami at puro nervyos po ang dinanas din namin doon, naghanap na lang po kami na magandang overlooking dito na malapit dito sa dagat. At si Itay, hay naku, kumukuha na naman ng mga bato pang hanap buhay na ilalagay namin sa mga tables na ino-order po ninyo sa amin. Anyway, may mga dala naman po kami pagkain na kailangan lang initin. Bumili na nga lang din kami ng gulay para pandagdag. Ito yung gusto kong i-share sa inyo chillers na hindi nyo kailangan gumastos ng malaki. Basta wala lang kayong arte sa buhay, papasaya at mapapasaya ninyo ang pamilya nyo. Lalong-lalo ng Itay, hindi yan masaya kapag pinapasyal ko sila tapos malaki yung nagagastos ko. Pero alam naman nilang wala naman ako igagastos ng malaki sa kanila sa ngayon. May mga dapat po kasi akong unahin, mga bayaran dahil nakakaya naman siguro na mga tao na hiraman ko na nakikita nila ako na mamasyal, gumagastos tapos yung obligasyon ko sa kanila ay hindi ko na ibibigay, di ba? Tingnan nyo naman itong si Itay. Tingnan nyo, chillers. Ang taong manginginom makakagawa ng paraan talaga. Grabe mo. Panday. Kahit pa sa may ipingo ka. Nalimutan ko kasi magdala. Mayroon pa naman kaming mga cooler dito. Isa lang binili ko. Dala. 170. Tamang pang chill lang yung binili ni Itay. May kamahalan daw po kasi yung Red Horse. Hindi naman ako magtataka dahil nasa probinsya kami. Malayo po kasi yung bayan dito. Anyway, hindi naman namin kailangang uminom ng marami dyan. Pang chill lang talaga. So sana gustuhan nyo yung vlog ko. Sa mga gusto pong umorder, nasa screen lang po ninyo ang aming contact number. Sa price naman po pakibasa na lang. Dito sa amin, mura pero hindi basura. Kaya mag-subscribe ka na. Regalo mo na yan sa akin ngayong Pasko. Thank you for watching again. Bye!